Kuya Gilbert, ikaw ba? 5 minutes o sumusunod agad? So, yung sakit na wait lang, di lang ito pala ito pang bata. Pati pang matanda. Kasi, kung titingnan nyo, ang wait lang ay, bakit sakit? Kasi, yung 5 minutes na ilalagak mo sa pagsiselfone, dapat may nagawa ka ng produktibo. Amen? O yung 5 minutes na ilalagak mo sa pag-upo, paghiga, yun yung oras na ninanakaw sa'yo ng kaaway. Pero kapag gumagawa ka na agad, ang bawat segundo mo nagiging produktibo. Amen? Kaya yung kabataan natin, tuturuan natin na makita nila na mahalaga ang bawat sandali. Amen? Na tayo, dumaan din tayo sa pagpupuyat. Di ba? Dumaan din tayo sa kung ano yung ginagawa kabataan. Kaya, yung buhay natin, dapat isulit natin. At sa ating pag-aaral, napakaganda ng ating series na binibigay sa atin ng Panginoon kung siya ay lilipat. Lilipat na yan. Ayan. Okay? So, nandun pa rin tayo sa ating tema na binigay sa atin ng Panginoon na Following Christ Together. Nasa episode 29 na po tayo. Alam mo, habang pagbubulay-bulayan na to, ito lang Following Christ Together. Napakasarap ng tema na to. Bakit? Kasi yung tema na to, sisiguraduhin na yung buhay mo, dadalhin ka sa napakagandang destinasyon. Amen? Sisiguraduhin ito na ang buhay mo ay dadalhin ka. May mga lubak man, may baha man, may ulan man, dadalhin ka yan sa isang mas magandang estado ng buhay. Kaya mahalaga, dapat alam mo, sa buhay mo, sino yung sinusundan mo? Amen? Sino yung gumagabay sa'yo? Sino yung ilaw mo? Sino yung nagsasabi sa'yo, dapat ito yung gawin mo, dapat ito yung gawin mo? Kasi, kung ano yung ginagawa mo, yun yung nagpapakita kung sino yung sinusundan mo. Habang pinag-aaralan ko to, hindi ko maiwasan minsan, katulad ng Following Christ Together, binalik ko muna sa akin sarili. Yung mga klase ko nung college, yung mga kaibigan ko, minsan makikita mo, pupunta sila ng iba't ibang bansa, magta-travel sila, may sasakyan na, kumikita ng malaki. Sabi ko, Lord, maiinggit ba ako o hindi? Sabi ni Lord, hindi. Bakit? Kasi yung pinili ko, sigurado, yung buhay ko magiging sulit. Amen? At nakikita ko naman sa buhay ko na ang buhay, halimbawa, kapag yan, wala tayong trabaho, hindi natin pinili magtrabaho, pinili natin magtrabaho kay Lord. Pag sinabi ko, Lord, 20 na po, bayaran na. Isang beses lang yun. Tapos gagawa si Lord ng paraan para dumating yung pambayad. Amen? Dati takot akong magmotor, takot akong mag-drive. Diba? Tinuruan ako ni Lord magmotor. Diba? Tapos ang bahay ko ngayon, 2-story pa, na hindi naman ako nagpagawa. Kaya pala pinupush ni Inang at Diamang. Hindi lang po sa akin, nakikita na lang ako. Pero anong point? Yung buhay ko, hindi man kami parehas ng pamantasan, ng ginagawa. Yung buhay ko sulit. Kasi alam ko, at the end of the day, umuwi man ako kay Lord, alam ko yung pupuntahan ko. Amen? Kasi yung kaibigan ko na yun, pinapanalangin ko pa na isang araw, mabuksan yung puso niya pagdating sa Panginoon. Kasi pagka ang isang tao hindi pa kilala si Lord o wala pang relasyon sa Panginoon, alam naman natin yung pupuntahan niya. Amen? Kaya napakahalaga, sa buhay mo, sinong sinusundan mo? Dahil, isa lang masabi ko sa inyo, pag si Lord ang sinundan mo, sulit ang buhay mo. Amen? Hindi mo na ako kumikita ng malaki, pero yung lahat ng pangangailangan ko, binibigay mo, Lord. Amen? Tapos, isa pang naisip ko, yung mga kaklase ko, hindi lang may experience mag-alaga ng sobrang babait na mga youth. Sabi ko, doon pa lang,
Panalong-panalo na ako. Yung hindi papainitin yung ulo mo. Yung susunod lang talaga. Yung palang panalong-panalo na ako at hindi lang na-experience yun. Amen? So, nahingiti na lang sila. Katulad kanina, napakalayo ng bahay niya. 10:20 dumating. Napakalayo talaga kasi siyempre baka pa, na traffic pa, walang nasakyan na grab. Hindi, katawa na lang namin yun. So, ang pagsunod kay Lord ay hindi masusukat sa bagong bahay, sa bagong sasakyan, sa napakaraming pera. Ang tunay na buhay ay masusukat mo lamang kapag ito ay ini-spend mo kasama si Lord. Amen? Halimbawa, may mga mayayaman nagka-cancer. Kahit anong yaman nila, walang mangyayari doon. Amen? Uuwi sila. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, napakalaki ng chance na may gawin himala ang Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, diretso lang, sunod lang kay Lord. Amen? So, para malaman natin kung talagang sumusunod tayo sa Panginoon, isang bagay na napakahalaga. Ang isang taong sumusunod kay Lord ay dapat ka-partner sa Ebanghelyo. Amen? Hindi pwedeng sumusunod ka kay Lord tapos hindi ka ka-partner nito. Diba? Pagka ikaw ay sumusunod kay Lord, inaasahan ka niya na kabahagi ka ng mabuting balita. Amen? Ibig sabihin, yung lumalabas sa buhay mo ay mabuting balita. Amen? Yung ginagawa mo, yung iniisip mo, patungkol sa mabuting balita. Amen? At dito, pag-aaralan natin yung Philippians 1:1-27, kung saan pinakita ni Pablo, paano nga ba yung partnership sa gospel? Paano ba yung pakikipag-partner? Kasi, napakahalaga ng formula na binigay ni Lord. Bakit? Kasi yung partnership parang business partner. Amen, nagtutulungan, nagkakaisa. Halimbawa, sa mga CYA, binigyan ako ni Lord ng napakaraming partners. Nandyan si CJ, nandyan si Beno, nandyan si JM, si Kisha, si Charles, si Kim. Ang daming partners. Sabi ni Lord, hindi mo kakayanin mag-isa. Mga warrior yan. Matitindi yan, kaya kailangan magkakatuwang kayo. Diba? Masarap yung may kabahagi ka. Halimbawa, kapag may pangangailangan ako, kapag may gusto ako at naramdaman ni CJ, sumusuporta yan. Tumutulong sila. Kuya, Pastor Aris, ano bang pwede kong maitulong? Ganun yung partnership. Na kung saan pinakita sa atin ni Pablo, sino yung kabahagi niya sa Ebanghelyo? Sino yung kapartner niya? Yung mga taga-merkado. Taga-Philippians, syempre. Sumunod sa Philippians, syempre, para sa mga taga-Pilipos. Halimbawa, si Kuya Gandhi, sumunod sa mga taga-merkado. Para kanina yung sulat. Para sa taga-merkado. Sumunod siya sa mga taga-Colosas. Para kanina yung sulat. Mga taga-Colosas, pinakita dito na yung mga taga-Pilipos ay kabahagi ni Pablo sa Ebanghelyo. Amen? Pag-aralan natin. Recap lang. Anong letter tayo natapos last Sunday? Sa mga nakapakinig. Sa letra, ano na yung susunod? Ayan na. Ito na. Pag-aralan natin, ano ba natutunan niyo doon sa gospel? Ano ba yung nagmarka sa inyo? Paano yung i-apply sa buhay natin? Halimbawa, kung meron tayong recitation sa umaga na to, bubunot tayo ng index card, i-summarize mo, ano yung isang natutunan mo pagdating sa gospel? Halimbawa, tatawag tayo ng youth. Diba? Halimbawa lang, nagre-review na sila. Tinawag ko si Joshua. Pag sinabing gospel, dapat may nagmarka sa inyo. Amen? At sa akin, kung meron isang
word para ma-conclude ko lahat na tungkol sa mabuting balita. Ang gospel kasi sa Tagalog, sa ibang lengguwahe, bukod sa ebanghelyo, mabuting balita o magandang balita. Kung sa akin, if I were to summarize the gospel, ito ay patungkol kay John sa itim. Ayan. Patungkol dito. Kaya nga, ang ebanghelyo, tinatawag ng mabuting balita kasi patungkol yan sa Panginoong Yesus. Diba? Pag pinag-usapan yung Panginoong Yesus, nandiyan yung pag-ibig ng Ama. Nandiyan yung sakripisyo ng anak. Nandiyan yung ginawa niya na matay sa krus. Nalibing na buhay na magmuli. Nandiyan yung binanggit kung paano yung pagsunod niya sa Ama para lamang tayo maligtas. Na kay Jesus yung eternal life. Amen? Na kay Jesus yung tunay na buhay. Na kay Jesus ang dakilang, pinakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya kung isa-summarize yan para sa akin, it's about Jesus. Kung ano yung ginawa niya, kung ano yung pinakita niya para sa atin. Amen? So, mag-aralan natin. So, ang partnership in the gospel ay kinuha natin sa Philippians 1:1-27. Okay? Dito, kung makikita niyo po sa aklat ng Pilipos, sa Philippians, habang pinag-aaralan ko to, ito lang yung aklat ni Pablo na makikita mo na sobrang saya niya. Kasi yung iba, yung ibang aklat niya, ibang sulat niya, patungkol sa pagdedepensa, pagpapaliwanag. Pero dito, ito yung aklat na kung saan pinakita niya kung gaano siya kasaya sa pagsulat ng sa mga taga-Pilipos. Sabi dyan, ang bungad niya sa Pinoy version, makikita niyo pa doon, kamusta kayo? Talagang kinakamusta niya. Tapos ang sabi dyan sa NIV, yung mga ganda ng pagkakapaliwanag niya, na kahit may mga kumukontra sa kanya, nagpapasalamat pa rin siya. Alam niyo kung saan niya sinulat to? Sa letter P. Sa palengke. Sa prison, sa kulungan. Pero mo, nasa kulungan ka na, nagsusunod ka pa rin ng pasalamat. Masaya-masaya pa rin siya. Dahil sa Philippians, makikita nyo yung meron dito makikita nyo yung Philippians 4:13. Ano yung Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Ang original context ng Philippians 4:13 ay hindi yung may gagawin ka tapos kayang-kaya mong gawin dahil sa Panginoon. Diba? Sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin, yung Philippians 4:13, kung baga sa 11:12, it is about godly contentment. Sabi niya doon, naranasan ko ng magkaroon, nagkaranasan ko na ng wala. Naranasan ko yung sagana, naranasan ko yung naghihikahos. Pero sabi niya, natagpuan ko ang sikreto kung paano maging kontento. Kaya niya sinabi na Philippians 4:13, na kaya ko ang gawin ng lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ibig sabihin, pinakita niya na kahit meron, kahit wala, okay siya. Bakit? Ang sikreto ng buhay niya si Jesus. Amen? Kontento siya. Diba? Dumaan man siya sa pagsubok o hindi, okay siya, masaya siya. Nakakulong man siya o hindi, masaya siya. Diba? May mga tao kasi, halimbawa, sino dito pag nawawala ng pera, umuusok na sa bahay. Mahalaga nakakalaya tayo. Hanapin lang natin yung katotohanan. Actually, sabi nga, ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Amen? Diba? So, dito pagka nagkukulit na yung anak, pag nagkukulit na yung anak, may iba yung iba yung ito yung mga mga master, mga graduates, mga nakapasa sa
Ah, sabi ko nga, sabi ko, humahanga ako sa mga magulang ko. Kasi, sabi ko, iba din pala yung pinagdadaanan ng magulang. Kasi matigas din ulo ko eh. Ano, iba rin pala yung pinagdaanan ng magulang ko sa akin. Sa akin magkakapatid, ako yung pinakamatigas. Si Kuya Aldo yung pinakamalambot, pinakamabait sa amin yan. Ani lang. Sa amin magkakapatid, si Kuya Aldo lang yung nagsasorry. Kami dalawa napakatigas namin. Kaya nasabi ko, Lord, sorry. Kasi, hindi pala madaling maging magulang. Eventually, mararanasan nyo din yan. At kapag nagmadali kayo, kawawa kayo. Huwag kayong magmamadali. Amen? Sabi sa Tagalog, basahin natin, I thank my God, every time I remember you. Hindi ko pa pala nababasa, basahin natin sa English. Sabi dyan, sa tuwing naalala kita, I remember. Sa tuwing nagpapasalamat ako sa Panginoon. Diba? Na pag naalala kita, walang lumalabas sa puso mo, hindi pa sa salamat. Diba? Sa lahat ng panalangin ko, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Diba? Sino dito yung pag nilalangin ka, may tuwa sa puso mo? Sino dito pag dito nilalangin ka, hirap na hirap yung kalooban mo, Lord, kailan ba? Tigas ng ulo, Lord. Pero sabi niya, sa tuwing nananalangin siya mayroong joy. Sabi dyan, bakit? Sabi dyan, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Basahin natin sa Tagalog. Makukuha rin kita. Okay, sabi dyan, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing naaalala ko kayo. Diba? Napakabihira na sumulat si Pablo ng ganito. Pero sinulat niya sa mga taga-Pilipos. Bakit? Sabi dyan, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyo lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sabi dyan, mula lang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Kapartner sila sa magandang balita. Ibig sabihin, ang mga taga-Pilipos, sumusuporta kay Pablo. Diba? Sumusuporta, nagpapadala. Anong kailangan ni Pablo? Tumutulong sila. Kaisa niya. Bakit? Yung hindi nila nagagawa ni Pablo. Kaya sila tumutulong kay Pablo. Sige, palaganap mo. Habang kami ay tumikilos din dito sa Pilipos, ikaw magpalaganap kung saan-saan ka tinawag ng Panginoon. Kaya naman, napakasarap isipin na tayo, paano matutuwa sa inyo ang Panginoon? Paano matutuwa sa inyo yung mga leader natin? Kapag tayo ay kabahagi din ng magandang balita ng Diyos. Amen? Kung paano si Pablo sa mga taga-Pilipos, nagiging magkatuwang sila, ang layunin natin ay maging katuwang din tayo ng Panginoon sa iglesia na to. Amen? Ikaw ang katuwang ng CLGM pagdating sa magandang balita ng Diyos. Amen? Halimbawa, hindi naman lahat sa inyo nakakapag-mission. Pero kayong sumuporta sa panalangin, sa paglilinis, sa pagliligpit, sa pagtulong, sa kahit anong paraan pwede. Kaya tandaan natin, katuwang ka ng iglesia ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kakapartner ka ng iglesia ng Diyos. Amen? Diba? Ang sarap tingnan kapag yung mga kasamahan mo ay nagsisipag sa Panginoon. Diba? Pag naalala mo siya, nagpapasalamat ka. Kesa naman pag, halimbawa, kung ito ay chat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, diba yung good morning, blessed day. Yung, alam mo, tuwan-tuwa. Eh, ikaw, ano mararamdaman na pag may nag-chat sa'yo na Mars? Ano yung kasunod? Huwag naman ang judgmental, grabe naman.
Baka naman kakamustahin lang kayo. Huwag naman kayo pang husga. Wala pang kasunod eh. Hintayin lang na itasunod. Pero pag sinabing pautang, kabang ka na. Yeah. Pero ito yung sulat na napakaganda na kung saan sinabi niya, kamusta na kayo. Kaya masaya ako pag pinapanalangin ko kayo. Amen? Ganyan yung mga kapartner sa Ebanghelyo. Kaya nga sabi ni Pablo sa Roma, napakahalaga kasi ng Ebanghelyo. Sabi niya sa Romans, tayo mo. Yan. Lapit natin konti. Ayan. Sabi ni God in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel." Kasi pinakita ni Pablo na yung suporta ng mga taga-Pilipos, hindi sila nakipag-partner lang kay Pablo. Nakipag-partner sila sa mabuting balita ng Panginoon. Amen? Pinakita ni Pablo, dito kayo nakipag-partner, hindi sa akin. Kaya kapag may responsibilidad ka sa church, kapag may tungkulin ka sa church, gawin mo lang mabuti. Dahil hindi ka nakipag-partner kay Pastor Remy. Nakipag-partner ka kay Lord. Amen? Huwag mo isipin na sayang. Dahil napakahalaga nun. Kaya kung wala akong ginagawa sa church, panahon na. Dahil ang bawat sa atin ay mahalaga. Amen? Kaya nga ito yung formula ni Lord partnership in the gospel. Kasi kung puro si Tita Tas lang ang magsishare ng gospel, puro si Tita Vivian lang, kung puro si Ate Violi lang yung kakanta rito, mapapagod din sila. Diba? Abangan nyo si May pag kumanta sa Panginoon. Nagpa-practice na yun sa gawain. Si Ate Che, baka makanta. Okay? Kaya, ang buhay natin pinakita na pag sumusunod ka kay Lord, dapat ka-partner ka sa gospel. Ibig sabihin, yung puso mo nakakonekta sa mabuting balita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Sabi sa Tagalog, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Sino dito nahihiya pag nag-share ng patungkol sa Panginoon? Sino dito hindi nagsasabi ng totoo? Kami nga kinakabahan eh. Kayo ba? Bakit? Si Pablo dumating sa punto na kung saan, sabi dyan, sa ibang translation, sa Pinoy version, buong pagtitiwala ako, buong tapang sa pagtitiwala ako sa mabuting balita ng Diyos. Bakit? Kapag nagsashare ka, tandaan mo, hindi ko yung magpapa-convert sa tao. Hindi ko yung magpapabago sa tao. Sabi dyan, ang mabuting balita, ang magandang balita ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pag sinabi ng mabuting balita, trabaho ni Lord na kumausap ng puso. Trabaho ni Lord na magbukas ng puso. Hindi mo trabaho yun. Kaya pag naramdaman mo na pinapasabi sa iyo ni Lord, sabihan mo siya, mahal siya ni Jesus. Huwag kang mahihiya. Whether i-reject ka niya o hindi, ginawa mo yung parte mo. Depende na sa kanya kung papapasukin niya si Lord o hindi. Kaya kapag naramdaman mo sa mga kaibigan mo, kaya mo bang sabihin, mahal ka ni Jesus? Pakunti-kunti, kaya natin yan. Eventually, matatagpuan natin yung tapang na katulad ni Pablo. Bakit? Makita niyo naman sa Philippians, nandiyan yung to live is Christ, die is gain. Diba? Napakaganda ng kanta kanina. Isa yun sa paborito kong kanta para kay Lord. Ang buhay na to para kay Lord na lang. Whether mabatay, mabuhay, ito ay para sa Kanya pag may may nito. Kaya sabi dyan, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego.
Amen? So ito yung kapangyarihan ng Diyos. So dapat natin hindi kinakahiya. So kapag nahihiya tayo na i-share yung ebanghelyo, anong Tagalog ng hindi naman tinitipid eh. Ipinagkakait mo sa tao na yun na maranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ikaw yung pumipigil. At pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya kung meron tayong title sa umaga na to, ano nga ba ibig sabihin? What does it mean to be a partner of the gospel? Ano nga ba ibig sabihin na maging kapartner ng ebanghelyo? Amen? Kasi ito yung pinag-aaralan natin. Pag tinanong ka, ano ba ibig sabihin ng kapartner ka ng mabuting balita? Isa lang yung alam natin, madalas, yung pagano. Pero sa araw na to, bibigyan tayo ni Lord ng 5. Ibig sabihin ng partnership in the gospel. Gusto ko, sa mga kamay nyo, lagyan nyo yan ng marka isa-isa. Tingnan ko ang mga kamay nyo. Ito, mamarkahan natin yan pa isa-isa. Okay, bilang isang magandang paalala, diyan mo checkan. Kabahagi ba ako ng mabuting balita o hindi? Kasi kapag hindi ka kabahagi ng mabuting balita, baka kung saan-saan ka na pumupunta. Amen. Baka iba sinusundan mo. Amen. Ang sabi dito, pag lumipat na siya, okay? Ang partnership in the gospel begins with the real spiritual encounter with Christ. Ang pakikipag-partner daw sa ebanghelyo ay nagsisimula sa isang tunay na espiritual na pakikipagtagpo kay Kristo. Okay? Ibig sabihin, magiging kabahagi ka lang ng ebanghelyo, inaasahan ka ng Diyos na maging kabahagi ng ebanghelyo pag naranasan mo na si Lord sa buhay mo. Ito yung isang karanasan na hindi pwedeng pekein. Kaya marami umaaten sa church, hindi pa talaga nararanasan si Kristo sa buhay nila. Diba? Pero yung mga naranasan si Kristo sa buhay nila, hindi nila pwedeng ipagkait. Hindi nila maitatago. Diba? Pero nung pagkain na, okay, born again ako, umaaten ako sa church. Pero pagdating mo ng bahay, iba naman ginagawa mo. Pero kapag ka naranasan mo si Lord, doon na magsisimula yung spiritual transformation na kung saan kinokonekta tayo lahat-lahat sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen? So, unang ginagawa ng Diyos, binabago muna yung ating puso. Binabago muna yung ating spirito para makabahagi tayo sa mabuting balita. Kasi, anong isi-share mo kung di mo naranasan? Pwede mo bang sabihin sa iba na papatawarin ka ng Diyos sa kasalanan mo samantalang hindi mo naranasan yun sa buhay mo. Amen? Kaya ang pakikipag-partnership kay Lord nagsisimula kapag nakatagpo mo si Lord sa buhay mo. So, hindi ito nakakita na ng artista. Bukod kay Pasaray. Na araw-araw. Nung nag-OJT ako sa GMA, ano yan, checklist na yung mga OJT. O sino nakita mo ngayon? Madalas mga newscaster eh. Madalas yung mga taga-dun lang. Tapos pag kami may nakita sila, oh, ano si Pilita Corrales sa elevator? Yung iba magbababaan yan. Kaya pag nakakita ka ng artista, halimbawa nakita mo si Kuya Gandhi, isang artista, kamukha ni Ding Dong Dantes. Lamang lang si Ding Dong ng isang paligo. Tuwan-tuwa yung puso mo. Artista yun, nakapanood ko yun eh. How much more pag sila din nakatagpo mo sa buhay mo. Amen? Kaya ang buhay ng isang tao na kilala kay Kristo, nakatagpo si Lord, sigurado na babago. Diba? Yung dating malulungkutin, pag nakilala mo si Lord, masayahin ka na. Amen? Kahit anong problema mo sa asawa mo, kahit anong problema mo sa pera mo, masaya ka na. Bakit?
may Jesus ka sa puso mo. Amen? May solusyon ka sa puso mo. Amen? At alam mo, hindi ka iwanan ng Diyos. Kaya sa number 1, pag-aralan natin, ano yung sabihin ng pakikipag-partner sa gospel? Number 1, it means living in the gospel. Nangangunod ito ng pamumuhay sa ebanghelyo. Amen? Pag nakipag-partner ka sa gospel, ibig sabihin daw, you live in the gospel. Ano ibig sabihin ng living in the gospel? So ito yan, una, letter L. Tandaan mo to. Namumuhay ka ba sa gospel? Nabubuhay ka ba sa mabuting balita? Ibig sabihin, kung ano natutunan mo, ginagawa mo, isinasa pamuhay mo. Amen? Lalo na ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Narinig mo na hindi ka babalaan ng Diyos. Pag uwi mo ng bahay, may kinaharap kang problema. Mag-aalala ka o mananalangin? I-exercise mo yung faith mo. Yun yung ibig sabihin ng living in the gospel. Isa pang buhay mo, gawin mo. Amen? Kasi sayang kung hindi mo ginagawa. Katulad ng babae na to, di ba? Hindi man madali yung pwesto niya, pero yun yung pinakamasarap na pwesto. Na kung saan, araw-araw, sinasaliksik niya yung salita ng Diyos. Sa ating mga Kristyano, araw-araw, dapat inaalala natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ina-exercise mo yung faith mo, ginagawa mo. Kung ano natutunan mo, ano natutunan mo sa gawain, natutunan mo ang linggo, dapat ginagawa mo. Amen? Unti-unti tayong lumalakad patungo sa pagiging malapit kay Lord. Ang ultimate goal natin ay maging kamukha si Kristo. Kawangis. Kawangis ka na niya, pero unti-unti, nagiging mas kamukha ka pa ni Lord. Amen? Mas nagiging kamukha ka sa ugali, sa pagkasalita, sa pag-iisip. Diba? Kung paano si Lord, ganoon ka rin kumilos. Diba? Kaya pag tinitingnan mo sa yung sarili mo sa salamin, o kaya kapag tinitingnan ka na ibang tao, dapat si Kristo yung nakikita nila. Amen? Halimbawa sa school, share ka ng John 3:16, John 3:16. Tapos pagdating ng exam, gumagana yung matanglawin mo. Tapos pag hindi ka pa pinakopya, babatuhin ka ng papel. Diba? Kailangan, kahit nasaan ka man, makita nila na anak ka ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka mahihingang mag-share. Sabi na, hallelujah, hallelujah ka pa. Pagdating naman na exam, nangungopya ka lang sa akin. Makita nila na kahit anumang estado, ano ba, yung estudyante ka, hindi ka magkakating klase, di ba, para mag-swimming. No, pag inaya ka ng mga kabataan, kung tayo Robinson, ano dapat ang sagot ng anak ng Diyos? May klase. Wala yung teacher, 5 minutes pa lang. Anong sagot ng anak ng Diyos dapat? Hindi, matalino na sila ngayon. Sagot mo? Libre mo ako? Dapat, sa anumang estado, ano to? Tindahan. Sa palengke. Pag sinabi yung Tita Tess, Ate Tessie, Elder Tess, Mama Tess, pag sinabi yung pangalan niya, pag pinagtanong yan, isa lang marinig na, yun ba? Yung anak ng Diyos? Na makikilala ka. Kasi isinasa pamuhay mo nasaan ka man. Amen? Minsan kasi ang problema natin, sa church lang mabait. Pagdating ng bahay, okay, next topic na lang. Okay. Ang pinakamatinding challenge, dapat makita sa bahay nyo na Kristiyano kayo. Masabi ng mga magulang nyo, si Daro hindi naman ganito dati, pero ngayon, namukupo na, nagmamana na, naglo-long sleeve na. Ang pinaka-challenge natin is yung testimony natin sa bahay. Amen? Dahil we need to live in the gospel. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, in Philippians 1:27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one
for the faith of the gospel. Kita niyo yung kulay pula? Sadyang conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Basahin natin sa Tagalog. Sabi dyan, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyo mamuhay na nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Bakit? Kasi kung makakagawa ka ng mali, sino mapupulaan? Si Lord. Pag-ingatan mo yung buhay mo dahil araw-araw dala-dala mo ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Sabi diyan, pagsikapan ninyo mamuhay ng nararapat. Amen? Sa gospel, sa G-O-S-P-E-L, alin din yung part na tayo yung gumawa? Sa S, na nagresulta ng mabuting produkto, mabuting epekto. Kasi yung S, wala pa rin eh. Hindi pa rin nakalusot, hindi pa rin makapasa-pasa. Wala. Kasi ang L, si Lord pa rin yung gumawa nun. Sa G, si Lord pa rin. Diba? Sa O, pangit yung ginawa natin, hindi mo makonsider. Sa S, gumawa ka mabuti, hindi pa rin. Hindi pa rin makapasa-pasa. Sa P, si Jesus pa rin. Sa E, si Jesus pa rin. Sa L, si Jesus pa rin. Okay? Kaya ang sabi dyan, pagsikapan mo naman maging mabuti. Pagsikapan mo mabuti naman, mamuhay kayo ng nararapat. Amen? Kung mamuhay ka lang din, isulit mo na. Amen? Kasi, para matuwa naman si Lord sa buhay mo. Amen? Makita nila na ang tao na to ay anak ng Diyos. Amen? Ikalawa, partnership in the gospel means defending the gospel. Ano yung sabihin defending? Nangangahulugan ito ng pagtatanggol sa ebanghelyo. Diba? Kailangan maipagtanggol ng ebanghelyo ang kanyang sarili. Kailangan ba tayo ng ebanghelyo? Lalo sa panahon ngayon, ang daming lumalabas na kung ano-anong katuruan. Dapat maging kabahagi ka ni Lord sa pamamagitan ng pagtatanggol sa ebanghelyo. Halimbawa, pag sinabi sa iyo ng ibang reliyon, si Jesus, tao lang yan, hindi yan Diyos. Anong sasabihin mo? Chat-chat na kita mamaya. Tatanong ko muna kay pastor. Dapat kaisa ka sa pagtatanggol sa ebanghelyo. Amen? Kaya dapat may ginagawa ka. Halimbawa, ito sabi ni Pablo, in Philippians 1:15-16, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. Nakalagay dyan ha, I am put here. Nilagay ako dito. Sabi sa Tagalog, totoo nga, may ilang nangangaral patungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit. At dahil sa pagkahilig sa pakikipagtalo. Pinakita dyan, na noong panahon pa lamang nila, marami nang ginagawa ang kaaway para sirain yung mabuting balita. Para guluhin, para balakutin. Kaya sabi dyan, sa dulo na lang tayo, ako'y hiniram upang ipagtanggol ang magandang balita. Amen? Hiniram ka ng Diyos para ipagtanggol yung magandang balita. Si Pablo. Kaya dapat tayo, pag yung ibang relihiyon, alam nila yung mga doktrina nila. Pero tayo nasa katotohanan, alam mo ba yung doktrina ang pinapanampalatayaan mo? Secret. Kaya ito, pinag-aaral tayo ni Lord ng mas malalim. Upang maunawaan natin, ano nga ba yung pundasyon ng ating pananampalataya? Diba? Ilagay dyan, na naramdaman ko ano yung ibang intensyon sa paghahayag ng mabuting balita. Samantalang si Pablo nilagay ng Diyos para maging tagapag-check, tagapagpaalala. Sabi nga dito, nung sumulat siya sa Thessalonica, sensya na po, alam mo, pinahirapan kami at hinamak sa Pilipos. Diba? May experience pala siya na hindi maganda sa Pilipos.
Pero nung sumunod siya sa mga taga-Pilipos, puro joy yung dala niya. Dahil sa suporta nila, na kahit anong ginawa ng mga taga-Pilipos na hindi mananampalataya, may joy pa rin siya. Ngunit ang Diyos na nagbigay ng lakas ng loob sa amin, na ipahayag sa inyo ang kanyang ebanghelyo sa kabila ng maraming pagtutol. Amen? Ang tao maraming pinapaniwalaan. Kaya dapat, alam mo yung pananampalataya mo. Ano ba dapat pananampalatayaan? Halimbawa, yung mga sundalo. Paano nila pagtatanggol ang kanilang bayan? Kailangan, ano ba, security guard na lang. Nagbabantay ka sa Villarica. Si Paul, nagbabantay sa Villarica. Security guard siya. At na-assign siya ng night shift. Panggabi siya. Paano niya pagtatanggol yung pinagkatiwala sa kanya? Kailangan din siya tutulog-tulog. Kaya, hindi ka pwede maging bantay, tapos tutulog-tulog ka. Si Pau-Pau lang yun, nakikita mo dyan, nakalupasin na lang sa gilid. Ayun, tayo mga anak ng Diyos, hindi pwedeng tutulog-tulog. Dapat may pakialam ka, ano ba nangyayari sa iglesia ng Diyos? Ano ba nangyayari sa church namin? Ano ba nangyayari kay Pastora? Ano ba nangyayari sa kapatid natin? Dapat may pakialam ka. Amen? Dapat hindi ka tutulog-tulog. Halimbawa, kung may pakialam kayo, ano yung nangyayari sa Paris Olympics na dapat aware tayo? Assignment nyo na lang, hanapin. May ginawa doon na hindi maganda. Na dapat aware tayo kung paano unti-unti, harap-harapan, inaalimura ang ating Diyos. Amen? Unti-unti na. Pinapakita lang ng nangyayari ngayon na ang mundo ay talagang masama na ang nangyayari. Okay? Sino ito nakakaalam na nangyayari sa Paris Olympics? Paris Olympics. Okay, hanapin nyo na lang. Okay? So, dapat may pakialam ka. Dapat ready ka. Dapat pinagtatanggol mo. Kasi, sabi nga ng salita ng Diyos, dapat ready ka lagi na sumagot sa mga nagtatanong patungkol sa pag-asang pinanghahawakan mo. Diba? Pag naroon kang nakita na naguguluhan, iba yung pinapanampalatayaan, dapat ready kang sumagot. Sabi nga doon, nang may kahinahunan at paggalang. Hindi ka nakikipagtalo para lang magkahiyaan. Dapat may pag-ibig pa rin. Amen? So, pangatlo, living. Dapat namumuhay daw, sinasapamuhay. Ikalawa, ano? Defending. Parang sa basketball lang yan. Nasa defense mode tayo. At pag mapunta na sa atin yung bola sa basketball, ano na yung goal? Offense. O it means advancing the gospel. O pagsulong. Diba? Pag nahawakan yung bola, mananatili lang ba sa'yo yung bola? Diba? May oras yun eh. Kailangan mo pag magaling ka, shoot mo agad. Sobrang galing mo. Pero pasa mo na. Kailangan uusad yung bola. I-dribble. Ganun din sa mabuting balita ng Diyos. Kapag yung narinig mo mabuting balita, huwag mo lang hayaan na nasa iyo yung bola. Kailangan mo rin itong ipasa. Kailangan ito sumulong. Amen? Kasi walang mangyayari kapag hindi sumulong. Kailangan mo itong maipasa, maisulong. So, it means advancing the gospel. Pag sinabing advancing, ang ibang ibig sabihin niya, moving forward. Pag-usad, pagsulong. So, ganun din yung ginagawa dapat natin. Dapat tumitingin ka ng mga pagkakataon. Ano ba, yung mga lugar. Natanggap mo yung mabuting balita ng Diyos. Sa bahay mo, hindi pa. Dapat pinagpe-pray mo, Lord, ang bahay namin maaabot ng mabuting balita. Amen?
O, tapos na sa bahay. Lipat ka ngayon ng kapitbahay, ng kaibigan mo. Dapat umahanap ka ng pagkakataon para maghanap yung mabuting balita ng Diyos. Ha? Pag hindi mo pinasa yung bola, pipletuhan ka ng referee. Okay? Kailangan mo ipasa. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, in Philippians 1:12, ano sabi niya dyan? Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served us to advance the gospel. Tagalog? Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Ibig sabihin, si Pablo, nakulong, nabugbog, nasiraan ng barko, pinaghahampas, pinagbabato. Hindi siya nagreklamo. Bagkos rin niya to na pagkakataon para lumaganap ang mabuting balita. Kaya if you will partner to the gospel, if you will have partnership to the gospel, willing ka dapat mag-sacrifice. Amen? Hindi lang ito puro tanggap. Willing kang mag-sacrifice ng oras, willing kang mag-sacrifice ng pera, willing kang mag-sacrifice ng lakas. Ang tanong, willing ka ba? Kasi kung titingnan mo yung ginawa ni Lord sa buhay mo, willing na willing siya. Pero pagdating sa atin, tinitipid natin si Lord. Tinitipid natin sa oras, tinitipid natin sa pagsunod, tinitipid natin sa lahat. In spreading the gospel, the Lord needs you. Amen? At dapat willing kang magsakripisyo. Amen? Bawal dito ang mareklamo. Amen? Halimbawa, yung mga taga-merkado, yung mga nagbabiyahe pa, kahit baha pumupunta sila, that is your sacrifice to the Lord. Amen? Kahit na mag-gastos mag-aya ng kasama, diba, papamariendahin mo, papakainin mo, gagawin mo para kay Lord. Ngayon, ang tanong, if you have a pure heart, baliwala yun kumpara sa ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya dapat willing ka mag-sacrifice para kay Lord. Amen? Sino dito willing para kay Lord? Ayan na tayo. Pag-sacrifice na, wala na. Amen? Actually, that is a sign of maturity. Kapag willing ka nang magbigay ng oras, kapag willing kang mawala ng pera, kapag willing ka na magkapagod, kapag willing ka na kahit hindi yung problema magiging problema mo, that is a sign of maturity. Ibig sabihin, lumalago ka sa Panginoon. Amen? Kaya nga natutuwa ako pag may mga kabataan na nagsasabi, Pastor Aris, ako na po. Pastor Aris, pahinga na lang kayo. Diba? That is their willingness to be used in the gospel. Okay? Ngayon, ang tanong sa iyo ni Lord, ano yung willing mong ibigay para kay Lord? Dapat lahat. Amen? Sabi nga sa unang Korinto 9:12, pinakita ni Pablo kung ano yung sitwasyon niya at kung ano yung karapatan niya. Pero sabi niya dyan, kung ano ba may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit, hindi namin ginamit ang karapatan to. Pero nga, sabi nga, tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Diba? May mga pagkakataon pala na kung hindi ka nagiging kabahagi, pwede ka nagiging hadlang sa gawain ng Diyos. Tanong, nagiging hadlang ka ba sa gawain ng Diyos? Dapat kabahagi ka. Amen? Pangapat. Okay? Eto, medyo familiar kayo dito. Anong tawag dito? Anong tawag sa process ng paggawa ng kutsara? Sa TLE. Pag-aralan niyo na ba ito? Sa letrang P sa Ingles. Preservation. Diba? Ang purpose ito ay para huwag masira para tumagal.
Para mapanatili. That is the process of preservation. Pag sinabing partner ka ng gospel, it means preserving the gospel. Ibig sabihin, kailangan pinapangalagaan natin yung ebanghelyo. Kasi, katulad ng Bible, ang Bible po, approximately, ang Bible, ang edad niya ay nasa 3,400 years old to 1,900 years. O kaya sa ibang pag-aaral, 2,700 years old. Bata pa ng Bible, no? 2,700 estimate. Alam niyo ba, ang Bible, marami nang sumubok sirain to. Ilang hari na yung sumubok na sindihan lahat ng Bible, patayin lahat ng Kristiyano. Pero hindi, hanggang ngayon may Bible tayo. Diba? Kahit yung panahon, hindi ito nasira. Dahil iningatan to ng Diyos. Pinangalagaan to ng Diyos. Kaya magpasalamat kayo pag may Bible kayo. Iba katulad ng mga sundalo, kahit na taga-depensa. Ilang beses mo nililinis yung baril mo. O ilang beses mo binubuklat yung Bible mo. Okay, ibang topic na lang ulit. Baka yung baril mo kinakalawang na. Buklatin mo yan. Kasi napakahalaga niya. Amen? So, ganun din sa Ebanghelyo. Dapat pinapanatili natin. Kasi, halimbawa, kapag ang Ebanghelyo hindi nakarating sa mga anak-anak pa natin, ano mangyayari sa Ebanghelyo? Mapuputol, hindi magtutuloy. Kaya dapat ang Ebanghelyo maharating hanggang sa huli. Maingatan natin, maalagaan natin. Tandaan mo, sa mundo na to preserve the gospel, para maingatan, maalagaan, mapanatili. Ito lang yung bagay na para ma-preserve mo, kailangan mo ipamigay. Di ba yung iba pag nagpe-preserve, ayaw ipamigay, itatago. Pero pagdating sa gospel, para ma-preserve to, kailangan mo itong ipamigay. Para magpatuloy. Amen? Kailangan ipamigay mo. Kasi doon lalaganap, doon magtutuloy-tuloy. Galing ng Bible, no? Ipinamigay mo na, nagtuloy pa rin. Hindi ka pa rin nawala, hindi pa rin nawala. Samantalang ang pera, ano? Ang pera, pag pinamigay mo, wala na. Nauubos. Pero ang Ebanghelyo, pag pinamigay mo, mas lalo siyang lalaganap. Amen? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, pinakita to sa atin sa Galatians 2:5. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. Sa Tagalog, anong sabi? Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. So, may responsibility tayo na maipasa natin to sa mga susunod na generation. Yung mga kabataan na to, eventually sila yung magsasalita dito. Yung si Juliana dito, sumisigaw-sigaw pa, nagpupreach ng gospel. Wala yung posible, sumasayaw pa, umakanta pa, all around lang, umaarte pa. Dahil yung rule natin, maipasa natin sa kanila. Kaya sa bawat bahay, sa mga magulang, kailangan mo sigurado nyo na yung anak nyo ay nabababad sa salita ng Diyos. Dahil sa kanila natin ipapasa ang mabuting balita. Amen? Sila yung nagpapatuloy, sila yung magiging leader natin. At isa pang mahalaga, to preserve the gospel, paano ito hindi aamagin? Katulad ng isang pagkain. Paano ito hindi magkakaroon ng uod? Bilang mga anak ng Diyos, para hindi ka dumating sa punto na mapanatili mo pa rin yung katotohanan o yung totoong mabuting balita, dapat lumago ka sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dapat patuloy ka pa rin maging humble, patuloy ka pa rin magpaturo. Amen? Patuloy kang lumago. Kasi hindi pwede dumating sa isang punto na yung pinapaniwalaan mo biglang nag-twist, biglang na iba. Kailangan lagi ka magpa-check kay Lord, okay pa ba ako?
Okay ba ba yung pinangahawakan ko? Okay ba ba yung pinapanampalatayaan ko? Katulad ng mga nangyayari sa ibang preacher. Mga sikat na preacher. May isang sikat na preacher. Kasi sabi nga, si Yahweh ay masama. Ang laki ng church niya. Pero dumating sa punto na si Yahweh naging masama. Si Yahweh ay sinungaling. Kaya mahalaga, to preserve the gospel, kailangan mo rin ingatan yung puso mo. Kasi yun yung ipapasa mo. Amen? Dapat ready kang magpa-check. Ready kang matuto. Ready kang lumalim. Halimbawa, yung pinapanampalatayaan mo na naniniwala po kasi ako na tatlo yung Diyos. Mahila pinapanampalatayaan mo, mali pa pala. Kaya dapat lagi tayo nagpapatuloy. Amen? At panguli, sorry po, umabot na naman ng 11:58. Gutom na ba kayo? Amen, di pa. At panguli, ito na yung pinakaalam natin. Kapag partner ka ng gospel, dapat nagpapahayag ka ng mabuting balita. Ang lumalabas sa buhay mo ay katotohanan patungkol kay Jesus. Amen? Minsan, may mga tao hindi matanggap yung sinasabi natin. Lalo na pag nagbanggit ka na ng Bible verse. Pero alam mo kung saan sila makukuha? Through your integrity. Integridad mo. Na kung ano yung sinasabi mo, yun din yung ginagawa mo. Diba kung nagpo-post ka ng Bible verse, dapat pag nakilala ka nila, ganun ka rin. Diba? Sino din yung makakilala, nag-post ng Bible verse, pero kilala mo naman kung sino talaga siya. Iba yung ugali niya. Diba? Kaya dapat, pag nakita nila na ikaw ay may integrity, doon mabubuksan yung puso nila. Totoo nga, no? Diba? Si Rosel, diba? Dati, kwento ko ba? Pero ngayon, di ba? Makikilala siya na kung ano sinasabi niya, yun yung pinapamungay niya. Amen? Kaya mula sa buhay mo, dapat ang lumalabas lamang ay ang mabuting balita. Ibig sabihin, sa madaling salita, sa anumang gagawin mo, siguraduhin mo na maitataas ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? You will exalt and glorify the name of Jesus. Yun na yung goal mo, yun na yung aim mo. Para sa bawat sabihin mo, isipin mo, lahat gawin mo, you are proclaiming the gospel. Amen? Reminder, ano yung mangyayari sa mga taong, recap lang to, ano yung mangyayari sa mga taong hindi kinilala ang Panginoon sa kanilang buhay? Hindi lang mapapahalo, kundi patungo sa in. Kaya paalala, kung meron pa kayong mga mahal sa buhay na hindi pa bukas ang puso pagdating kay Lord, huwag kayong titigil manalangin. Huwag kayong titigil magpakita ng bunga. Huwag kayong titigil sa paggalaw, sa pagkilos, kasi isang araw, si Lord ang magbubukas ng puso nila. Amen? Ang sabi nga ng salita ng Diyos in Philippians 1:14, and because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Sabi niya dyan, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aming mga talikala, ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung saan mapunta si Pablo, may nakakakilala sa Panginoon. Amen? Nakakulong man siya, meron siyang babahagian ng salita ng Diyos. Pumunta man siya sa ibang lugar, masakay man siya sa barko, may babahagian siya ng salita ng Diyos. Ganon din tayo. Amen?
Sa buhay natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, isa lang dapat yung lumalabas sa buhay natin. Ito yung mabuting balita patungkol kay Jesus. Amen? Kaya, living, namumuhay ka pa, na isa sa pamuhay mo ba? Defending, advancing, dapat sumusulong. Dapat pinoprotektahan mo. Ito to. Preserving, dapat pinapangalagaan natin. At yung panghuli, proclaiming, dapat pinapayag mo. Check mo sa 5 na yan. Alin dyan yung ginagawa mo? Kasi dapat lahat yan. Amen? Diyan mo maalaman, kapartner ka ba ni Lord o hindi? At kung hindi pa, this is your time to assess yourself. Lord, heto po ako, willing magpagamit sa'yo. Amen? So, recap natin ang matuloy. What does it mean to be a partner of the gospel? Kita niyo po ba? Di yata masyadong basa yung dilaw. Dito basa pa. Sa likod, basa? Konti. Okay, sorry. Patawarin niyo na ako. Okay, it means living in the gospel. So, una, nakikita sa buhay mo. Nakikita mo na sa buhay mo bago kung saan. Bago sa Facebook post mo, bago sa notes mo, dapat makita mo na sa'yo. Dahil pangalawa, meron tayong trabaho na protektahan at ipagtanggol ang mabuting balita ng Diyos. Hindi ka nalagay sa mga sitwasyon para manahimik. Nalagay ka dyan para magbigay liwanag sa mga tao na kapaligid sa'yo. Amen? Kailangan nilang marinig ang katotohanan. Pangatlo, we need to advance. Naalala ko tuloy, pag sinabing advance, puro pabali. Kaya hindi yung bali. Kasi madalas ka bang ano? Madalas ka mag-advance? May kilala ako dun, lalaki, mahilig. Mahilig mag-advancing. Amen? Okay? Dapat sumusulong. Dapat lumalago. Ipasa mo yung bola. Amen? Dapat lumawak yung area ng mabuting balita sa buhay mo. Pangapat, kaya ating pangalagaan. We preserve the faith, we preserve our beliefs as well. Amen? Nalagaan natin yung katotohanan. Lagi kang mag-check. Ano ang mainam para ma-check mo kung tama ba yung pinaniniwalaan mo o hindi. Kaya mahalaga to. Diba? Dapat meron ka nito. Saan ka mag-check? Sa barangay, kapitan. Kapitan, tama ba yung pinaniniwalaan mo? Hindi, ito ang balikan mo yung sinabi ng Diyos. E paano ka mag-check kung wala ka nito? Tanungin mo si Google. Napakadaling kausap ni Google. Amen? Pero mag-pray mo na kayo kay Holy Spirit kasi siya yung magbibigay kaliwanagan sa atin. Amen? At panghuli, we need to proclaim the gospel. Amen? Dapat ay lumalabas sa bibig mo, mabuting balita. Hindi yung bayo muna. Hindi yung galit. Amen? We need to proclaim. Kailangan kumilos. Sabi nga ng salita ng Diyos, kailangan mong pagliwanagin ng ilaw mo. You need to proclaim. Amen? And this is our duty. At iiwanan ko pang verse sa inyo. Ayun sinabi sa Colossians 1 verses 4 to 6. Ang sabi dyan, sa Filipino Standard Version, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Di ba? Pero naman, sulat niya para kanino? Iyon? Pag namali ba tayo dyan? Hindi ba para sa mga bagong tipan yan? Teka ko lang. Sabi niyo, nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal. Ito'y tumutungkol sa mga kapatiran. Okay? Na sila yung nananampalataya kay Jesus, kaya minamahal niya yung mga kapatid nila. Sabi diyan, dahil sa pag-asang nakalaan sa inyo sa langit,
Nang nakaraang panahon ay narinig ninyo ang tungkol dito sa pamamagitan ng mensahe ng katotohanan. Ano daw yung mensahe ng katotohanan? Ang ebanghelyo. Kaya nga, nakakalungkot pag may nakikita ko na may mga tao, iba yung source ng kanilang kaligtasan. Ibang tao, ibang pangalan. At yun ay delikado na. Amen? Nakakalungkot kasi nagpapagal sila sa wala. Sabi dyan, mabuting balita na dumating sa inyo kung paano sa buong daigdig ay namumunga at lumalaganap ang ebanghelyo nito. Amen? So yung ginagawa ng Diyos sa atin, dapat namumunga at lumalaganap ang mabuting balita. Ay gayon din naman sa inyo. Wala ng araw na inyo narinig at naunawaan ang tunay na kahulugan ng biyaya ng Diyos. Yung tinanggap natin mabuting balita, biyaya ng Diyos yan. Kailangan mamunga, kailangan lumaganap. Kaya sa buhay natin, bago ako magtapos dito, anong ginagawa mo sa mabuting balita? Are you living? Are you defending? Are you advancing? Are you preserving? Or are you proclaiming? Eh, nahihiya po ako eh. Basta gawin mo para kay Lord. Yun lang yung motto namin ng mga youth. Basta para kay Lord. Go na go. Amen? Kasi hindi ka nilalagay sa halangan. So, muli po, nawa may natutunan tayo sa umaga na ito. What does it mean to be a partner in the gospel? Amen ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos na buhay sa mga tayo ng natin sa umaga na ito. Tayo po ay tutunin ngayon sa tithes and offering. Sino po ba ang ating nakasign sa pinakabahan yata ang wala pa rin natin gawin natin ng Panginoon. muli ko ay mananawala po sa inyo lahat. Marami po ba tayong natutunan? Ang isa po natin ito sa Bible, yung tithes and offering, ito po Proverbs o Pagkalaan 3:9 to 10. Yahweh, dagdagan mo bahagi ng iyong kayamanan. Pinakamainam na ano mo sa kanila ibigay. 10. Sa gayon, kamatig mo'y aapaw. Isita ng inumin at hindi matutuluan. Yun po ang napili kong verse. At ang meron pa po akong isang na tumatak sa isip ko, yung daw pong kamay na hindi kong napala, ang bukas ng palad ng kamay ay lalo yung mayaman. At ang tikong na palad po ay lalo na nabibigyan. Hindi po tayo nalalangin sa ating psyche model. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Pinupunta namin na wala sa malang po. Lord God, sa mga pong ito'y tinataas namin sa iyo ang aming mga buhay, kaya hindi po ang aming mga tithes and offering. Lord, dalangin po namin na ito'y magamit sa aming iglesia. Marami pa pong mga kilala sa iyo. Patanggap ka bilang aming Panginoon. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang aming mga tithes and offering. Sabay niya, alay namin sa iyo ng buong. Dalangin po natin na ito'y magamit sa
kalalago ng aming iglesia. Lord, salamat din po sa mga taong nagbigay ko po para sa kanilang iglesia at umaakaw. Ganyan din po sa mga kapatid namin na walang